Good morning, brilliant people. This is Jobber Pergaze, and welcome to Jobber Talks. In today's conversation, let's try to figure out the question of one of our viewers para matulungan natin siya na maintindihan kung ano po yung dapat gawin at mga preparation na dapat gawin if gusto niyo pong maging isang ganap na foreign teacher in Taiwan very soon. Okay? So, I think query din po ito ng nakararami. So, I'm going to justify this one to you sa video na ito. Sa batch ko po, I don't know kung nangyayari pa rin po ba ito ngayon, pero sa akin pong panahon in 2022, nagkaroon po talaga kami ng orientation bago kami lumipad lahat. Like all over the world yun siya na orientation, not only for Filipino teachers, pero lahat po doon sa online orientation na yon or training na yun or workshop ba yun, lahat po kami actually is nakatuon doon, nakapasok doon. At saka in-inform sa amin yung role namin, yung aming pinakatrabaho, yung pinaka-function namin, and ano yung mga dapat gawin para maging effective kami sa aming teaching profession, sa aming pagiging isang foreign teacher. Sa batch ko in 2022, yun po yung nangyari. Pero sa pagkakaalam ko po, kahit nung mga sumunod na mga batches po after me, nagkaroon pa rin sila ng ganitong kultura, parang nagkaroon pa rin ng online orientation para maihanda po yung mga sarili ng mga foreign teacher na papasok sa Taiwan at that time. So I believe meron po talaga kayong orientation ito. Pero kung hindi man po siya maganap before po kayo lumipad, I believe meron talaga siya sa mga first few days ninyo dito sa Taiwan or maybe like first month ninyo dito sa Taiwan. I think magkakaroon po kayo ng schedule ng orientation para sa mga bago po. Kasi yung na-witness ko before, yung nakita ko sa TikTok or sa mga social media platform, I think dito na nila sa Taiwan ginawa and then face-to-face na po siya. Hindi na po siya online. Yun po yung nakita ko ha, but I'm not really sure. Hopefully, mayroong mag-comment dito to justify. Kasi sa time ko po, online po talaga namin ginanap yung training na yon. Para maihanda po yung mga sarili namin sa aming tatahaking landas. So, meron po siya. But don't worry po kasi napakarami po nating gagawing mga training dito para po matalagang ma-develop po yung sarili natin sa ating trabaho. Actually, napakadami po. Meron pa pong time na pupunta ka sa ibang school para tingnan yung isang foreign teacher doon kung paano siya nagtuturo at paano sila nag-collaborate ng kanyang local teacher. May mga ganun din dito. So, magiging madidevelop talaga kayo sa inyong profession. Mahirap siya sa pinakauna, pero I'm sure sa tatagal kayo dito, magiging magaling talaga kayo kasi mai-expose kayo sa kung paano talaga dalhin yung trabaho ninyo. Ganun siya. Now, regarding naman po doon sa school natin, kasi magkaiba po ang orientation ng mga schools dito eh. For example, sa akin, ang first school ko ha, binigyan pa ako ng mga halos 2 linggo. Sa na-remember ko, binigyan nila ako ng halos 2 linggo that time para mag-observe, tapos mag-prepare sa sarili ko, mag-prepare ng aking mga lessons, mga PowerPoint, everything else about my teaching, makipag-usap sa mga foreign teachers na andito na sa Taiwan that time, ganun. Tapos, meron din yung actual teaching sa school na pinapanood nila ako. Ganun siya. In-expose muna nila ako bago ako nag-start. So mga halos 2 linggo talaga yung aking, nilagi sa school na wala akong actual teaching that time. Ang ginawa ko lang, kasi ang first day nyo talaga niyan is iikutin nyo ang school, lalo na kung malaki yung school mo, iikutin mo talaga lahat yan. Tapos, kakausapin mo yung mga tao doon sa mga offices kasi i-introduce ka nila. Ganun siya. So, nakadepende po sa school. Meron pong mga schools dito na paglapag mo pa lang, ngayong araw na to, ito yung mag-introduce ka ng self mo. Tapos, kinabukasan, magsa-start na yung teaching career mo. Ganon siya. Meron ding bibigyan ka ng 1 linggo para ma-prepare yung sarili mo.
So maghanda na lang po kayo. Anyway, teachers naman po tayo and pinanganak po tayong handa all the time. So I know kaya ninyo yan, no? Kasi yung sa akin po, kaya ko nasabi na different po yung orientation ng mga schools dito. Kasi yung pangalawang school ko po, nung pagpasok ko sa school mismo sa araw na yan, pinagturo agad ako. Yes, ganun siya. Siguro dahil alam nila na lumipat na lang ako and meron na akong 3 taon na experience dito sa Taiwan, so hindi ko na kailangang ma-expose pa. Hindi ko na kailangang maghintay pa ng ilang araw para makapag-start ako ng actual teaching. So sa aking second school po, yung araw na pumasok ako, yung first day ko talaga dito, automatically, nagkaroon agad ako ng actual teaching. And sa araw pa talaga na pumasok ako dito sa aking ikalawang school, yun pa talaga yung pinaka-loaded ko na araw. Kasi 6 po yung klase ko nung time na yun. So bugbog, sarado talaga mga my dear. But anyway, nagkaroon na tayo ng magandang training sa New Taipei before. So hindi na ako masyadong nahirapan. Kasi alam ko talaga kung paano dalhin yung sarili ko in front of my audience. Kumbaga, kaya kong laruin yung oras ko kahit wala pa akong enough na resources or PowerPoint na pwedeng maipakita sa mga bata. Kasi meron na akong a little exposure sa kung anong kultura nila dito. Okay? Babalikan ko po yung pinakauna kong sinabi na magiging mahirap po talaga ang bago ninyong tatahaking landas sa pinakaunang buwan. Pero after po niyan, lalo na po pag nakatapos na po kayo ng isang school year, magiging madali na lang po ang lahat. Kasi yung mga resources ninyo, pwede nyo siyang paikot-ikutin. Yung mga nagamit na ninyo before, pwede nyo siyang i-innovate, i-enhance nyo na lang, dagdagan nyo ng mga ideas or whatsoever. So magiging madali na lang po para sa inyo ang ikalawang taon. Pero ang una nating taon, yung una nating buwan talaga na pagpasok sa school, medyo mahirap siya. Okay? So tanggapin natin po yung reality na ganun. Basta po mga teachers, pinapaalalahanan ko po kayo na huwag po nating i-compare yung one school to another. Huwag po nating sabihin na yung sinabi po sa akin ng teacher na nasa online na nagdi-discuss, binigyan po siya ng ilang linggo bago siya nakapag-start sa teaching. No! Kasi iba-iba po yung kultura ng mga paaralan dito. So kung ano po yung binigay sa inyo, kung ano po yung inorient sa inyo ng school ninyo, kung ano po yung sinabi, yun po yung dapat gawin po natin. Okay? So sana po malinaw, meron po kayong training, actually napakarami. Mapapagod ka na lang. Mapapagod ka na lang in the future na, bakit napakaraming training? Yes po. Huwag po kayong mag-alala kasi naiintindihan naman po nila kung papaano tayo magsimula. Kung nangangapa tayo, naiintindihan nila yan. Okay? Pero hindi po dapat forever tayo mangapa kasi nagtatanong na rin sila, bakit walang improvement after a month or 2 or after a year? Bakit hindi nag-improve yung ating foreign teacher? So may something wrong, no, na kailangan nating maintindihan. So wag pong ganun kasi yun po yung magiging dahilan na hindi po kayo ma-renew sa inyong school or baka mawala po kayo sa inyong school, something like that, okay? So, naiintindihan po nila yan teachers na nangangapa po talaga tayo sa first few months natin here in Taiwan kasi nga, it's a new journey. Iba yung estudyante natin, iba yung kultura nila, iba yung sistema nila. So alam nila yan na nahihirapan pa tayo. In fact, grabe yung assistance na matatanggap mo sa mga local teachers sa mga panahon na yan. Kasi gusto talaga nilang makarecover ka din at maka-adapt sa sistema kung anong meron dito sa Taiwan. Okay? So wag po kayong matakot. Ipagpatuloy niyo po ang laban and I'm so excited to see you here in Taiwan very soon. Bye-bye!